sabi po niya kanina, huwag sanang mabalisa sa mga daanin tungo sa inyong pagtatanim, sabi niya. At lagi nang ipinapaalala ang mga tagubilin upang huwag sanang makalimot, sabi niya mga kapatid. At ano-ano ba yung mga tagubilin na ibinigay niya sa atin ngayon? Sabi rin niya sa kanyang pagpapatuloy na bagamat magkakaiba yung mga biyaya na nasa sa atin, ngunit ano ang sabi niya, tayo yung mga sanga at iisa yung pinanggalingan ng bawat isa sa atin. At ngayon sabi niya na yung nandun sana yung tunay na pagkakaisa na ito sana ang maghari sa bawat isa sa atin. Na kung saan sinabi din niya mga kapatid na yung karunungan, yung tungkol sa karunungan o yung biyaya na nasa sa atin. Sabi niya, at sa mga karunungan na ibinigay niya ay ibigay sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kapakumbabaan, sabi niya mga kapatid. Na bagamat po iba't iba po yung nasa sa atin, na gaya po ng sa ating mga katawan na iba't iba yung mga bahagi, pero hindi po, sabi po ng banal na sulat na hindi pwedeng sabihin ng paa na hindi niya kailangan si kamay at si kamay hindi niya kailangan si paa. Ngunit kailangan, mga kapatid, kailangan ng bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa. Dahil kung wala po yung ating si Pangulo, yung ating talaytayang, kanino po sana tayo makakarinig ng mga banal na salita? At kung wala po ang bawat isa sa atin ngayon, sino po ang mga tagapakinig? Sino po o kanino po tayo makikinig? Kung kaya't mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu sa kaorasang ito na hanggang din po magpaganon din po sa mga katungkulan. Ano po ang sabi niya? Sa mga araw na darating pa, ibigay ang mga sarili upang lalong maunawaan ng bawat isa ang inyong katungkulan. Na yung pagkakapili ng bawat isa sa atin, insaad na tayo, kadagit isungarod nga pagsaadan kakabsat. Na dagit nga pagsaadan, sapay kumata, maikari tayo. Ito dahi pangarod nga kakabsat nga nakaisaadan kayo, nga malipot ito pang nakapili kayo. At sa pamamagitan ng pagpapatuloy, sabi nga, mauunawaan natin kung bakit. Kasi sa sarili ko po, nagtatanong din po ako, bakit? Apay na insaad nga ako Diyos, iti tumunggal na isa. Idin ko nga agsasabali, dagiti sungarod nga agday, iti tumunggal na isa kada tayo kakabsat. Magkakaiba yung talento, magkakaiba yung mga biyaya sa atin, magkakaiba yung antas, ngunit bakit kaya pinag-isa tayo ng Diyos? Upang sa ganun sana yung nasa atin, nasa sa inyo, papag-isahin po natin yung mga kapatid, upang sa ganun mula sa pagpapatuloy ng bawat isa sa atin ay tunay nawang makapagbaligi kayo. Customer at ganun din po mga kapatid na sabi din niya sa kanyang pagpapatuloy. Nasabi po doon sa pangalawang parlante kanina, nasabi niya na yung sa paggawa daw natin, sa paggawa natin sa mundong ito, sabi niya na alwadan ko na. Hindi ko na po alam itagalog. Alwadan dagiti parabor nga naited kada kayo. Pag-ingatan daw po natin yung mga biyaya na naibigay ng sa atin. Nasabi niya, na sana kayo ay magiging tunay na ilaw na tatanglaw sa mga tao, sabi niya, na makakakita. Na mula sa mga gawa ay tunay nawang magiging ehemplo sa katotohanan upang ang biyaya na nasa sa atin ay saan nga agbalin nga baring-baring kahit pakaibayawan ko na may sa Diyos. Ngarog da tayo, kapsat da tayo, dagiti iso ngarog na naipayan, kisilaw da tayo, dagiti makakita, ikisilaw, at sana mula sa mga nasa sa atin na, mula sa ating mga gawa, mula sa mga salitang mamuputawi sa bibig ng bawat isa sa atin, sana po maging ehemplo ang bawat isa sa atin. Nga isulitin mabalin nga mamagkay sa kada tayo nga sa angket nga
Dahil mamagsisinawen no mamagkaad dayon, itirik na iti tumunggal maysa. At ito lamang din po ang aking maibabahagi mga kapatid. At ti pag nakaidaydayaw, iti may sa ko dyan sa itakibigad na ngayon. Bakit mapapagmasdan ang sino ko na iyong inala? Mamabituin ko lang sa kataasan tanda ng iyong sa pangyarihan. Hindi mo makita yung kataasan. Makikita mo yung mga mata nila talagang makikita mo yung pagiging tapat, yung kalamlaman ng mata, yung kaamuan isang mag-aaral. Ngayon, ating mapapansin ang ibinigay na pakutoonan pala ng Vicente Camilo. Ang sabi ng mga apostol sa pamamagitan ng Juan, sinabi na, yung aming nakita, yung aming narinig, yung aming pinatutunayan at ibinabalita sa inyo. Ano yun, mga kapatid? Yun yung mga aral ng ating dakilang Panginoong Hesus na pinamuhunanan nila ng kanilang buhay para lang makarating sa atin. Bakit sila namuhunan ng buhay, mga kapatid? Kung mapapansin natin sa mga pag-aaral na ibinigay sa atin, ang ating tinapay at tubig inulit dun sa sulat ni Pedro sa unang sulat. Alin yung binabanggit ko mga kapatid? Sabi, tayo tinubos ng ating dakilang Panginoong Hesus hindi ng mahalagang ginto o pila, kundi ng mahalagang dugo. Sa pamamagitan ng dugo ng isang taong walang kasalanan, ibinuhos para makarating sa atin yung aral. At pag nakarating na sana sa atin yung aral, pahalagahan naman sana natin na kung paanong namatay ang isang taong walang kasalanan para makarating sa atin ang aral. Gayunman, nabuksan naman ang mga taong makasalanan katulad ng mga apostol na mabuksan ang kanilang pusong isipan sa mga aral ng ating dakilang Panginoon. Ginawa din nilang puhunan ng kanilang buhay para makarating ulit sa atin yung mga sinabi ng ating dakilang Panginoon. Yun ang binabanggit sa ating mga kapatid sa umagang ito, na ang ating pamumuhay kung paanong tayo